putang ina mo. Anong pinagsasabi mo hindi nagbayad si BBM ng taxes? May certification yan galing sa BIR. Puki ng ina mo. Hindot ka, putang ina mo, Raisa Robles. Magpakantot ka sa aso. Puki ng ina mo. Hindot ka, putang ina mo. Ay, alam ko na, partner. Narealize ko, Mark, sandali Kaya, baka, feeling ko lang, baka kaya niyang pinili niya, kasi di ba, pag pinili niya yan, for 5 years siya nandiyan, makakalibot siya sa mga nasa laylayan ng lipunan. Nang libre kasi gamit ang gobyerno, pondo ng gobyerno. So, edi magagamit niyang stepping stone sa pag-campaign sa susunod na eleksyon. Kasi mahirap. Diba? Tandaan nyo ang pwedeng ibigay ni Secretary Dariga doon ay hindi galing sa bulsa niya. Galing yan sa pera ng bayan. Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paanong waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Thank you, Sek. Thank you. Yung letter niyo, what will be your next step? Magpa-file ako ng impeachment sa lahat ng justices. Dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach, i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. That's enough. Thank you. Anyway, that's one of the plans. Or kaya, hihintayin ko na lang na mag-retire si Chief Justice Gismundo, and then hihintayin ko na lang yung bagong Chief Justice na umatayin ko silang lahat. Susunugin ko yung mga bahay nila. Lahat po. Pati Lahat. po mga bata. Lahat. At Kailangan burahin ang lahi nila. wala naman po atang kasalanan yung mga nanay at saka yung mga bata. Kailangan burahin mo yung lahi. Okay. Tandaan ninyo, huwag maging bobo. No? Ikaw ang bobo! Maliwanag. Ikaw, bobo! Putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! Ang mga taga-Cavite ay hindi! Bobo! Si Larry Gadon ay... Bobo! Anong bobo? Si Atty. Larry ay... Anong bobo? Bobo ka rin. Si Larry Gadon ay... Bobo talaga! Ang pagiging lawyer, sampusang pera naman yan Iba yung... The word secretary is sweeter than attorney. So, hindi ako nalulungkot dyan. In fact, masaya ako. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So, ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Sana napunta ang utak mo, kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Hindi na natin malaman dahil sobrang delay mo. Tsaka yung mga reasons nila, like Sara daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi mo? Ilang beses na dinero dito? Ilang beses siya nag-appeal? Ilang beses siya ayaw pumunta? Ilang beses tinatawag yung mga officials yan? Absence of due process pa rin yan? Anong absence of due process? Pangalawa, yung kaso, hindi daw pwede itawid sa 19th Congress to 20th Congress. Anong dahilan? Isang kaso lang naman yun. Dahil kasi, sinitipay mo kayo isang case na i-file sa LTC, na-elevate sa RTC, na-elevate sa Court of Appeals, na-elevate sa Supreme Court. You mean to tell me that there are 4 cases? Hindi, iisa lang yun. Tumawid lang kasi may mga steps na sinusunod.
kasi sinasabi, wala rin due process. Eh, exactly, yung nga Senate hearing, yun na nga yung magbibigay ng due process because that is precisely the trial. So, ano pinagsasabi ng Supreme Court? Talaga lang kasi maka-Duterte sila. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Masyado lang sila nag-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist ng Ilocanja. The Supreme Court has lost its credibility. Wala nang kwenta yung Supreme Court na yan. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. The Supreme Court has lost its credibility. Wala nang kwenta yung Supreme Court na yan. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Ferdinand Marcos Sr. at magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin at magmumura ng PI sa mga ito. At pinagtatanggol nyo pa, kayo ang asong ulol. Hindi lang ulol, mga bobo, mga tanga, mga estupido, saksakan kayo ng bobo. Ang hinahanap ko ay accountability, public accountability for public trust. Kayo naman, kampi lang kayo ng kampi. Ferdinand Marcos Sr. at magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin at magmumura ng PI sa mga ito. At pinagtatanggol nyo pa, kayo ang asong ulol. Hindi lang ulol, mga bobo, mga tanga, mga estupido, saksakan kayo ng bobo. Ang hinahanap ko ay accountability, public accountability for public trust. Kayo naman, kampi lang kayo ng kampi. Ferdinand Marcos Sr. at magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin at magmumura ng PI sa mga ito. At pinagtatanggol nyo pa, kayo ang asong ulol. Hindi lang ulol, mga bobo, mga tanga, mga estupido, saksakan kayo ng bobo. Ang hinahanap ko ay accountability, public accountability for public trust. Kayo naman, kampi lang kayo ng kampi. Hindi ba si Larry Gadon palagi na sinasabi, bobo kayo eh? Opo, totoo yun. Doon sa sumikat eh. Oo. Ano mo lumilito sa bobo eh? Kaibigan ko ito eh. Totoo po, totoo. Last elections eh, lagi kayong magkasama rin yan. Kaibigan ko naman yan. Hanggang ngayon, no? Hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Narigadon! Asong ulol! Narigadon! Asong ulol! Narigadon! Asong ulol! Pagpwede yan eh! To even out political scores. Wala namang political scores na tinitingnan dyan eh. Paano nila lalampas sa isip nila yung meron certification ang AFP na yung 15 million na sinasabi ng OVP na binigay nila sa Armed Forces of the Philippines noong sa isang youth seminar nila, sabi ng AFP, wala kami nare-receive. So doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera eh. Tapos sasabihin mo, political score. Paano na yung mga Mayor Grace Piatos na isinotify ng PSA that there are above 900 individuals in the list who are not existing. Walang mga birth records. Paano mangyayari yun? Even si Chel Jokno, nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya nandun?
Political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagtatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yan si Bismondo na yan, tuta ng Duterte yan. Sir, hindi nyo mention po ba yung impeachment if ever pinafile by 2026? Well, hindi na natin malaman dahil sobrang delay na yan eh. Tsaka yung mga reasons nila like Sara daw was denied due process. Ito namang si Sara, si VP Sara, dapat sa'yo mag-resign ka na dahil 3 na ang impeachment case laban sa'yo. Pagdating ng Enero, aandar na yan. Dapat may delikadesa ka, mag-resign ka na. Saan ka ba nakakita ng Mary Grace Piatos at more than 1,000 na pangalan na iyong isinilista doon sa nakatanggap ng benepisyo ay mga bogus, mga peke na mga pangalan. Ito ay talagang sagad-sagara na. Ito ay napaka-karumal-dumal na talagang sobrang kapakalan ng bukayan na pandaraya at pandaraya sa pera ng bayan. Kaya ako, nananawagan ako, Vice President Sara Duterte, mag-resign ka na. Mag-resign ka. You are no longer qualified to become the Vice President dahil kasi napakarami mong anomalya. Ikaw pa mas matapang. Mag-resign ka na. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagtatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yan si Bismondo na yan, tuta ng Duterte yan. Sir, hindi nyo mention po ba yung impeachment if ever pinafile by 2026? Well, hindi na natin malaman dahil sobrang delay na yan eh. Tsaka yung mga reasons nila like Sara daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi nyo? Ilang beses nag-hearing dito? Ilang beses siya nag-appear? Ilang beses siyang ayaw pumunta? Ilang beses tinatawag yung mga officials yan? Absence of due process pa rin yan? Anong absence of due process? Pangalawa, yung kaso hindi daw pwede itawid sa 19th Congress o 20th Congress. At anong dahilan? Iisang kaso lang naman yun. Dahil kasi, you need to tell me parang isang case na i-file sa MPC, na elevate sa sa RTC, na elevate sa Court of Appeals, na elevate sa Supreme Court. You mean to tell me that there are 4 cases? Hindi, iisa lang yun. Tumawid lang kasi may mga steps na sinusunod. Saka sinasabi, wala rin due process. Exactly, yung na nga Senate hearing, yun na nga yung magbibigay ng due process because that is precisely... Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country. Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan, magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang-halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President. Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country. Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan, magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang-halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President. Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country. Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan, magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang-halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice